Kakabalik ko lang sa probinsya matapos ang 10 taon. Miss ko na sina inay at titay. Pati ang tahimik na hangin ng baryo. Kaya inimbitahan ko agad ang best friend kong si Isko sa bahay namin. May handaan kasi bago ako bumalik ng Maynila. Habang masaya ang kwentuhan at kainan, napansin kong tumahimik si Isko. Best friend, saan ang banyo? Sabi niya. Tinuro ko sa kanya. Pagdaan niya sa gilid ng malaking salamin namin sa sala, napatingin ako. Ewan ko kung bakit. Doon ako nanlambot. Si Isko, normal. Pero ang nasa salamin, hindi. Mahaba ang ngipin, namumulang mata, mabalahibong mukha, parang hayop na nakatayo. Napapikit ako. Pagdilat ko, normal na ulit ang refleksyon. Akala ko na malikmata lang ako. Pero nung bumalik siya at muling dumaan sa salamin, nakita ko ulit. Iba ang refleksyon niya. Doon nagsimula ang bangungot. Noong bata pa ako, payat at mahiyain ako. Madalas akong binubuli ng mga kalaro ko. Isang beses, pinagtulungan nila ako. Umiiyak lang ako sa lupa. Hanggang may dumating. Si Isko, malaki ang katawan niya kahit bata pa. Sanay sa trabaho sa bukid. Tinaboy niya ang mga bully na parang sisiw lang. Hoy, tigilan niya! Sabi niya. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin. Madalas niya akong hintayin pagkatapos ng klase. Hindi siya mahilig sa eskwela. Hindi ako para sa school. Sa bukid ako. Sabi niya. Tahimik ang pamilya niya. Magsasaka. Mabait pero halos hindi nagsasalita. Isang bagay lang ang napansin ko noon sa bahay kubo nila. Walang salamin. Pagkatapos ng high school, Applying nag-aral Newton's ako sa second law, Maynila. F equals ma. This force causes the object to accelerate. Let's look at this free body diagram. Nakitira sa tita ko. Tumutulong ako sa karinderyan nila bilang cashier at taga-serve. Utang na loob ko yun. Lumipas ang taon, naging busy ako sa trabaho. Hindi ko na napuntahan ng probinsya. Hindi ko naalala si Isko. Pero sabi ni Itay, 3 taon daw pabalik-balik si Isko sa bahay namin. Umaasang may balita sa akin. Habang ako, abala sa syudad, siya naghihintay. Kinabukasan, hinahanap ko siya. Wala sa bahay. Nasa bukid daw. Wala rin sa bukid. Kaya pumunta ako sa gubat, dating tambayan namin. Inabot ako ng dilim. Habang naglalakad pa uwi, may narinig ako. Ngasab, parang napupunit na laman. Sinundan ko ang tunog. At nakita ko siya. Isang nilalang, duguan ng bibig, may kinakain na baboy ramo, mahabang ngipin, matalim na kuko, mabalahibo ang katawan. Namula ang mga mata niya nang makita ko.
Asang! Hindi ako makagalaw. Lumapit siya. Galit. Gutom. Sinunggaban niya ako. Natumba kami sa lupa. Bumaon ng kuko niya sa balikat ko. Ramdam ko ang init ng dugo ko. Sumigaw ako. Nagmamakaawa. Hindi tao ang tingin niya sa akin. Pagkain lang. Tinitigan niya ako. Bigla siyang sumigaw ng napakalakas. Tumalsik ang dugo sa mukha ko. At bigla siyang tumayo. Umalis. Iniwan niya akong buhay. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit. Ilang araw akong hindi lumabas. Trauma. Pero hinanap ko pa rin si Isko. Nakita ko siya sa bukid. Mas maitim. Mas malaki ang katawan. Tahimik. Isko! Ngumiti siya nang tawagin ko siya. Niyakap ko siya. Namiss ko ang best friend ko. Araw-araw ulit kaming magkasama. Parang bumalik ang dati. Pero minsan, kapag nasisikatan ng araw ang mukha niya, parang may anino sa likod ng mga mata niya. Parang may tinatago. Araw ng handaan bago ako umalis. Dumaan siya sa salamin at nakita ko ulit. Ang reflection niya ay hindi tao. Hindi ako nagkamali. Si Isko ba ang nakita ko sa gubat? Hindi ako makatulog. Ang isip ko puno ng takot. Pero ang puso ko ayaw maniwala. Inaya ko siyang maglakad sa gubat. Sa eksaktong lugar kung saan ko nakita ang aswang. Huminto ako. Pamilyar ba sa'yo ang lugar na to? Tanong ko. Oo, madalas ako dito dumaan. Nag-hesitate siya. Tahimik ang hangin. Parang may nakikinig. Pagbalik namin, hindi na siya nagsalita. At doon ko naramdaman, alam niya. Isang hapon, siya ang pumunta sa bahay. Miss friend, may aaminin ako. Dinala niya ako sa gubat. Sa mismong lugar, unti-unting tumulo ang luha niya. Aswang ako. Dapat natakot ako, pero hindi. Alam ko. Sagot ko. Niyakap ko siya. Bigla niya akong tinulak. Natumba ko. At sa harap ko, nagbago ang anyo niya. Mahabang ngipin, mabalahibong katawan, namumulang mata. Sumigaw ang isip ko. Tumakbo ka! Pero tumayo ako. Hindi ako umatras. Lumapit siya. Galit ang anyo. Parang aatakihin ako. Hindi ako kumilos. Hindi mo ako sasaktan. Sabi ko. Ilang minutong parang oras. Hanggang sa bumalik siya sa anyong tao. Niyakap niya ako habang umiiyak. Salamat, best friend. Kinuwento niya ang lahat. Aswang ang pamilya nila. Pero hindi sila kumakain ng tao.
pinipigilan nila. Kapag bilog ang buwan, hindi nila makontrol ang gutom. Kung hindi sila kakain ng laman o iinom ng dugo, mawawala sila sa sarili. At kapag madalas mangyari iyon, tuluyan na silang magiging halimaw. Sinabi ko, Mag-alaga kayo ng hayop para maipamatid gutom. ginawa na raw nila pero kulang. Sinabi ko, tutulong ako. Magpapadala ako ng pera. Sa mga sumunod na araw, nagpaalam na ako. Bago ako umalis, nag-usap kami sa bukid. Tahimik siya. Sabi niya, Best friend, kung may marinig kang balita na may aswang dito, huwag ka na bumalik. Bakit to, best friend? ngumiti siya pero hindi umabot sa mata. Bapa, hindi na ako yun. Pagbalik ko ng Maynila, nagpadala ako ng pera. Lumipas ang buwan. Isang gabi, bilog ang buwan. May tumawag sa akin, si Itay. May nakita raw sa gubat, mga hayop na pinatay, walang dugo. At si Isko, ang pamilya niya, hindi na nakita mula noon.